Okay, let's go! Rapidog! At gumagalaw na naman ang galamay ng mastermind sa hearing sa Senate. Okay? Sipin nyo ang priority Gumagalaw na naman ang mastermind sa hearing ng Senate. So, sino ba ang mastermind sa Senate hearing? Ang Senate kasi is controlled directly by the presiding officer. Si Chis Escudero ba yun? Kasi, eto yung mga talking points kasi ng DDS eh. You have to figure this one out. Kasi, meron silang mga naratibo na ibabato sa inyo. Naalala nyo nung inaway ako nung isang lalaki doon sa yung sobrang trending ako sa mga DDS noon eh, yung sinabi nung isa, ikaw Nico David, iniiba mo yung naratibo. Ito yung naratibo na tinutukoy natin. So, sino yun? Pwede yung sa tamang konteksto, ang mastermind doon, or kung ang ibig mong sabihin nagko-control doon sa impeachment court ay si Chis Escudero, siya yung presiding officer eh. But it is in direct control of the Senate, okay? Senate as a whole, 'di ba? Kasi nga collegial body sila eh, meaning to say, halimbawa may changes na gagawin sa Senate, they have to have a quorum na tinatawag. 'Di ba? Alam niyo naman 'yun eh. 'Di ba? Pero ang gusto niyang tumbukin diyan, kung ako yung kung binabasa ko tong naratibo ng mga DDS, ay si Romualdez. Siyempre! Huwag na tayong si Boss Martin! Anyway, tuloy natin. nilang imbestigahan yung live stream ni VP Sara Duterte. Okay. Ginagawa tayong bobo ng mga to eh. Kawawa ang mamamayang Pilipino, ninakawan na tayo, Ginagawa tayong bobo ng mga to. Oh. ginagawa pa tayong tanga. Alam niyo kung bakit yun ang priority nilang imbestigahan? Hindi naman. Meron naman kasing separate na flood control hearing na ginagawa. Okay? Meron din naman mga investigation na ginagawa ang Office of the Ombudsman. Meron nang mga nakulong eh, di ba? And ang masakit pa kasi dito, etong si Rapido kasi parang hindi niya naiintindihan kung paano gumagana yung gobyerno. Kung paano gumagana yung due process na tinatawag. Hindi naman ang Senado ang dapat nag-iimbestiga sa mga criminal cases. 'Di ba? Nandiyan yung Office of the Ombudsman. Kung meron kayong gustong idemanda, edi ikasuhan nyo doon. Bring the goods, ika nga. 'Di ba? Ikaw naman Rapido. Kaya nalilito yung mga fans mo eh. Kasi parang ang hirap kasi. Kasi doon lang sila nakakakuha ng anggulo o butas kay VP Sara Duterte. Hindi naman to rap game eh na dito lang may angulo kay BP Sara. Hindi ito rounds. Hindi kailangan kumuha ng angulo. Kaya isang articles of impeachment doon is grave threats kasi yung sinabi niya nandun yung mga elements ng nung alleged crime na yon. That's why sumampa siya as articles of the impeachment, di ba? She has the right to defend herself, pero kailangan muna tong dumaan ng trial. Ngayon, inuna nila yung impeachment. Pwede pa bang magkaroon ng, kasi that's an administrative trial eh. Ang i-decide doon yung fate yung political career ni VP Sara, pero hindi natin alam kung siya ay kakasuhan ng pangkriminal. May manison kakasuhan siya ng pangkriminal. I would see that in the future as long as Ombudsman Remulla remains Ombudsman. Let's go. Duterte, ano yun? Yun daw pagbabanta ni VP kay BBM. Ha! Oo. Yun lang. Hindi lang yun. Merong 4 na articles of impeachment. Nagsisimula pa lang tayo, Rapido. Nasa day 3 pa lang. Nasa day 3 pa lang tayo. Meron pang 89 days or close to 90 days pa bago matapos yung impeachment. Let's keep going. Pero sige, sipin nyo yung video na yun ay damdamin ni VP Sara Duterte. Okay. Pero si VP Sara is not just talking as a normal Filipino. Yung normal Filipino nga na nag-threats eh. Di ba? Kinasuhan eh. Naalala nyo yung principal? Teka, papakita ko sa inyo para makuha nyo Yung, kasi may nag-trending yung ko dito eh. Yung post ko eh. Mula kayo. Ito. Di ba? Naalala niyo yan?
'Di ba? This was a big issue nung 2020. Nagbanta lang siya kay like si ginawa ni VP Sara, nagbanta sa pangulo, hinuli, pinusasan, nagiiyak ng ganyan. He doesn't know his rights eh. Talagang dinala siya sa NBI tapos inaresto siya tapos dinala siya doon. 'Di ba? Ako nga eh dapat muna kasi yan eh. Para sa akin paglabag yan ha. Kasi lang to eh, invitation lang to ng NBI para tanungin siya kung bakit yun yung pinost niya. Hindi pa naman siya finailan ng case dyan. Pero, dinala siya dyan, pinusasan siya. Parang ang idea kasi niya dyan, ongoing daw yun eh. Parang ongoing kasi yung, hanggat nakapost pa yung, ongoing pa rin daw yung kaso or ongoing pa rin yung crime, di ba? So, I'm not sure kung bakit ganyan yung ginawa nila dyan sa tao na yan, di ba? Kaya madaming galit sa mga Duterte kasi nga nung panahon nila sila naman yung nanggagago. Ngayon na pinananagot sila sa mga ginagawa nila, ganun talaga. Nung nag-confess siya na merong nangyayaring korupsyon sa administrasyon, yun ay naging behavior niya. That was hypothetical and conditional. Hindi ka nga pwedeng magkaroon ng condition sa pananakot. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Nandiyan yan, nakasulat yan, ayan Ako naman kasi, nagbabasa-basa din ako pag may time ako, rapido. Sana magbasa ka din. Ito, the penalty next, to. Even if the offender shall have made threats demanding money or imposing any other condition, di ba? So, any other condition, ano yung condition na yan? Pwedeng sabihin na kapag nakapula ka, papatayin kita. That's a condition. Kapag humilik ka mamaya, papatayin kita. That's another condition. Kapag pinatay ako, patayin mo rin si BBM. That's another condition, di ba? So any other condition is considered there. So ibig sabihin, pasok pa rin sa grave threats yung ginawa ni VP Sara. Pero that's not for us to decide anymore because it's in the impeachment court. 'Di ba? Walang kwenta yung mga ngaw-ngaw na ganito, rapido eh. Let's go. Na kapag siya ay ginawa ng masama, maaaring may mga taong gumante para sa kanya. Pero it's that how you will kasi ito yung Project Romanov daw. Pero ang nagsabi niyan hindi naman si hindi naman si BP Sara si BBM eh. Ang nagsabi niyan, ito papakita ko sa inyo Alam nyo, marami namang resibo kasi ngayon sa internet eh. Alam nyo, hindi nyo na kailangang lumayo eh. Ayan Shinare ko to. Hindi yan. Ito. Ayan Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang Ito. And this wife. Ayan And think of what happened to you in 1986. Di ba yung Romanov yan ang nagsabi nun si Basti mismo eh. Di ba? At saka I don't think naman na ang modus ng pamilya Marcos is EJK. Hindi ba mas appropriate yung patayan or mas modus yun ng mga Duterte? Hindi nga, real talk lang tayo. Real talk lang. Hindi ba, kunyari, kung sasabihin sa'yo, may papatay sa'yo, pero mamimili ka kung sino. Option A, si Rodrigo. Option 2, si Bongbong. Yung siyempre lahat tayo doon kay Rodrigo ka, di ba? Babaan natin, may papatay sa'yo, si Inday o si Sandro. Siyempre doon ka I mean, gets nyo ba? May reputation kasi ang mga Duterte na pumapatay sila, inaamin naman nila yon, di ba? Sabi nga ni VP Sara, I imagine, yung isasakalin niya daw si cutting off his head, si Pangulong Marcos. Sinabi niya naman yan and this is not to defend Marcos, this is just to state the facts. Kasi nakita naman natin lahat yan Ano ba? Yung ipapahukay niya daw yung si Apulaca, yung tatay ni Bongbong, papahukay niya daw, tapos tatapon niya sa West Philippine Sea. Binigay na nga nung tatay niya yung yung rights nun para i-encroach, para anuhin natin tapos siya doon itatapon pa yung bangkay ni dating Pangulong Marcos doon. Di ba?
This is a very weird stand kasi, Rapido, na to die over on. Kung ako sa'yo, enjoyin mo na lang yung show. Kasalanan naman din ni VP Sara yan kung di naman siya corrupt di ba? Hindi walang ganyan. Think about this we're gonna end here. Si Lenny Robredo, nung tinanong siya about sa corruption, alam niyo unang ginawa niya, inutusan niya yung ombudsman na buksan yung buong bank records niya. Buksan niyo yung bank records ko. Tingnan niyo kung may transaction na illegal. Edi tapos na. Si Sara Duterte, anong ginagawa niya hanggang ngayon? Anong ginagawa niya? 'Di ba lagi siyang nagtatago? Lagi siyang lagi niyang pinapaharap yung mga abogado niya. Yung isa, si Lenny Robredo, she's all for accountability and transparency. Si Sara Duterte naman, wala. Nga, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, Rapido. Hindi naman ako galit kay Rapido. Magkaiba lang talaga kami ng pananaw. Kaso nga lang, tinawag niya ako ng ad hominem. Siyempre, babanat din ako pabalik, di ba? Gaya mga lads.